Adinatang kainisen sa kaaway kaso kami sa kuko ng impyerno. Mga anak mo'y hinayo, magdiwang na Emmanuel ay darating mo Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at sila'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghanda ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglayang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako
upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Sino po sa inyo ang nakakalimang araw na po ng simbang gabi? Mukhang inaantok pa ho kayo, pang-apat pa lamang po ngayong araw na ito. Sino po ang nakakaapat na po na araw ng pagsisimbang gabi? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa patuloy po nating paghahanda at pagninilay, napakinggan po natin kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Naalala ko po, nung ako po ay bumisita sa isang simbahan, at doon ho sa likod ng simbahan, ako'y nananalangin sa Diyos. At habang ako po ay nananalangin, meron pong tumabing isang babae sa akin. At napakalakas ng kanyang panalangin sa Diyos. Sabi niya doon sa kanyang panalangin, Lord, sana po matagpuan ko na po yung aking mapapangasawa. Lord, sana po makita ko na po yung aking mapapangasawa. Dahil napakalakas po ng kanyang boses, sabi ko, sino kaya ho ito? Sino kaya ang babaeng ito? Kaya, nung binuksan ko po yung aking mga mata at titingnan itong babaeng nagdarasal, nagulat po ako. Nakatingin siya sa akin. Kaya ang sabi ko sa kanya, ay, hindi po ako yun ha. Hindi po ako ang sagot sa inyong panalangin. Pero alam niyo po, itong babaeng ito, nalaman niya na ako ay isang pari. At ang sabi niya sa akin, Father, pagdasal mo naman ako. Alam niyo po, makalipas ang ilang buwan, bumalik ko ulit siya. Sabi niya sa akin, Father, salamat po sa dasal ha. Sabi ko, bakit? Magpapakasal na po ako. Sabi ko, ilang taon ka na ulit? Sabi niya, Father, 55 na po ako. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, may asim ka pa. Pero anong pinupunto ko mga kapatid kung bakit ko ito nababahagi sa inyo? Dahil tandaan natin, ang bawat taong lumalapit sa Panginoon, kailanman hindi niya binibigo. Ang bawat taong nananalangin sa Diyos, nananalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi niya binibigo. Sa atin pong mga pagbasa para sa araw na ito, napakinggan po natin ang 2 kwento. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Manoah. At sabi po dun sa ating unang pagbasa, si Manoah ay nananalangin sa Diyos. At ano ang kanyang panalangin sa Diyos? Na siya ay biyayaan ng anak. Pero may hadlang. Ano yung hadlang? Yung kanyang asawa ay matanda na. Yung kanyang asawa ay may edad na.
Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, halos kaparehas ng karanasan ni Manoah, ang karanasan ni Zacarias at ni Elizabeth. Nananalangin si Zacarias at Elizabeth na biyayaan din sila ng anak. Pero may hadlang. Ano po yung hadlang? Sila din ay matanda na. Si Elizabeth ay baog. At ano po yung magandang pagnilayan dito mga kapatid? Sa kabila ng kanilang kawalan, pinagkakalooban sila ng sagot sa kanilang panalangin. At tilang isang bagay na imposible, pagdating sa Diyos, lahat ng bagay nagiging posible. Ang isang bagay na imposibleng mapangyari, pagdating sa kagustuhan ng mahal na pong Jesus Nazareno, lahat ng bagay ay pwedeng mapangyari. Bakit? Hindi lang dahil makapangyarihan ng Diyos, bagkus ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Kung meron mang isang bagay po na gusto ko pong maalala ninyo, ngayong ika-4 na araw ng pagsisimbang gabi po natin, huwag po ninyong kakalimutan na merong Diyos na mabuti. At kung merong Diyos na mabuti, ang lahat ng bagay na inilalapit natin sa Kanya ay Kanyang tutup din. Lahat ng bagay na ilalapit natin sa Kanya ay Kanyang sasagutin. Pero tandaan natin, ang pagsagot ng Diyos ay hindi base sa kagustuhan natin, bagkus ang kasagutan ng Diyos nagmumula sa Kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya nga, kung isinasagot ng Diyos ang panalangin natin, may mga pagkakataon na hindi ito madalian, may mga pagkakataon na hindi ito mabilisan, bagkus ito'y naayon sa oras ng Diyos. At ang oras ng Diyos ay oras ng Kanyang pagmamahal para sa atin. Ang oras ng Diyos, ang pinakamagandang oras para sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, sa mga pagkakataon na ito, akala natin hindi sinasagot ang ating panalangin, tandaan natin ang kwento ng mga karakter na napakinggan natin sa araw na ito. Matagal din silang nanalangin. Pero ang sagot sa kanilang panalangin ay hindi lang pagkakaroon ng meron, kundi ang sagot sa kanilang panalangin ay higit pa sa kanilang mga hiniling. Tandaan natin, simple lamang ang kanilang hiling, magkaroon ng anak. Pero sino ang binigay kay Manoah? Si Samson. Sino ang ibinigay ng Diyos kay Zacarias at Elizabeth? Si Juan Bautista. Sa madaling salita, sa paglapit natin sa Panginoon, ang mga kawalan sa buhay natin ay tunay na magkakaroon. Pero hindi lamang basta magkakaroon. Minsan, higit pa sa mga bagay na hinihiling natin. Kaya ano pong hamon sa atin mga kapatid? Sa patuloy nating paglapit sa Diyos, isang bagay ang hindi dapat mawala. At ano po yun? Ang pagtitiwala. Isang bagay ang hindi dapat mawala. Ang pagtitiwala. Na sa lahat ng mga bagay na hinihiling natin sa Diyos, ito'y Kanyang ipagkakatiwala at ibibigay para sa atin. Alam niyo po, minsan, naimbitahan po akong mag-bless ng isang bahay. At nung tinanong ko po yung may-ari ng bahay, sabi ko sa kanya, ano po ba yung babasbasan natin? Sabi niya sa akin, Father, pwede niyo po bang basbasan yung bahay ng baboy? Sabi ko, bahay ng baboy, babasbasan natin. Sumama po ako sa kanya, at pagsama ko po sa kanya,
dumating ho kami doon sa lugar na sinasabi niyang bahay ng baboy. At pagpunta ho namin doon, sabi ko, nasan ho yung bahay ng baboy? Sabi niya, ito po, yung bahay po namin. Para po kasing bahay siya ng baboy, di ba, Father? Sabi ko, hindi naman ho. Maliit po yung kanilang tahanan. Sabi ko sa kanila, ilan po kayong naninirahan dito? Sabi niya sa akin, Father, 16. 16? Kasya kayo dito? Sabi niya, iba po kasi ang natutulog sa umaga at iba ang natutulog sa gabi. Ako, parang shifting pala yon. Ano? Pero pagkatapos ho ng pagbabasbas, dali-dali ho siyang pumunta doon sa cabinet. Binuksan ho yung cabinet, kumuha ho ng isang bote na puno ng barya. At dali-dali pong ibinigay sa akin. Sabi ko pa kay tatay, Tay, wag na po, okay na po, marami po kayong gastusin. Hindi naman ho kailangan. Alam niyo po kung anong sagot sa akin ng tatay, Father, hindi ho yan para sa inyo. Ipangtulong niyo ho yan. Alam niyo ho, pabalik ho ako ng parokya ko ho dati, sabi ko sa sarili ko, Paul, huwag kang assuming. At kinabukasan, bumalik ulit yung tatay. At ang sabi niya sa akin, alam niyo, Father, walang-wala din naman talaga kami. Ako po ay isang pedicab driver. Ang asawa ko po ay nagtitinda ng sampagita. 4 ho ang aming anak. Yung panganay po namin, manganganak pa po. Walang-wala po kami. Pero isang bagay po ang hindi nawawala sa amin. Yung pagtitiwala. Napaglalagpasan po namin ang lahat ng bagay dahil nandoon ang aming pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, ang bawat panalangin ay tinutugon ng Diyos. Ang bawat paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay kanyang tinutugon. At sa kanyang pagtugon, isang bagay lamang ang patuloy na ipinapaalala sa atin. Magtiwala. Dahil tandaan natin mga kapatid, lahat ng nagtiwala sa Diyos ay tunay niyang kinalinga. Lahat ng nagtiwala sa Diyos, kailanman hindi niya iniwan at pinabayaan. Amen.